Dahil po manalangin, itigit po natin ang ating mga mata at iupo po natin ang ating mga ulo. Manaming Diyos, nakita sa lahat, maraming pong salamat sa binigay na araw sa amin. Maraming pong salamat sa mga biyaya namin natanggap sa pang-araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming nagawan kasalanan, isip na gawa. Bigyan niyo po kami ng matalas na pag-iisip upang maintindihan po namin ang inyong ipapahayag na salita at mga kwento. Gabayan niyo rin po ang magtuturo ngayon sa The Faith Channel upang mas magkaroon po kami ng kaalaman tungkol sa inyong Diyos. Maraming po salamat. Tinitaas po namin itong panalangin sa inyo. In this name pray. Amen. Luke 2:11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Magandang araw mga bata, ako po muli ang ating Nanette ang magkukwento sa araw na ito. Nakikita niyo po ba ito mga bata? Or ito? Or ito? Or ito? Ano kaya ito? Ano kaya ang mga ito? Tama mga bata. Ang lahat ng mga ito ay regalo sa akin ng aking kaarawan. Kayo ba ay may natanggap na regalo sa inyong kaarawan? Ibinigay ng inyong mga loved ones, ng tito, ng tita, or ng inyong mga beshi, ng inyong mga sisi, or ng inyong mga BFF. Tara, ikwento nyo naman sa amin. At isishare ko naman sa inyo ang isang kwento mula sa Biblia at ating itong pamamagatang isang kamanghamanghang sorpresa sa mga apostol. Mula sa Luke chapter 2 verse 8 hanggang 20. Tara, umpisahan na natin ang kwento. Sa mga burol na malapit sa Bethlehem, may mga apostol na nag-aalaga ng kanilang mga tupa. Binabantayan nila ang mga tupa para hindi ito nakawin ng mga bandido o tangayin ng mga lobo at iba pang mga mababangis na hayop. Bigla na lang nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag. Lumitaw ang isang anghel ng Panginoon. Natakot ang mga pastol. Ngunit sinabi ng anghel sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isisilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin na nakahiga sa isang sabsaban." Isang malaking hukbo ng mga anghel ang biglang lumitaw sa likuran ng unang anghel. Umawit sila ng papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan ng mga taong kinalulugdan niya. Pagkatapos, bumalik na sa kalangitan ang mga anghel. Excited ang mga pastol. Sa wakas, dumating na ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos na ibibigay niya. Sinabi ng mga pastol sa isa't isa, "Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon." At iniwan ng mga pastol ang kanilang mga tupa at nagmamadaling pumunta sa Bethlehem. Natagpuan nila sina Maria at Jose sa tulugan ng mga hayop kasama ang sanggol na si Jesus na nakahiga sa isang sabsaban. Sinabi ng mga pastol kina Maria at Jose ang sinabi sa kanila ng anghel. Sinabi rin nila ito sa iba't ibang mga tao. Sa lahat ng nakarinig ay sila'y namangha. Sa wakas, bumalik na ang mga pastol sa kani-kanilang mga tupa. Habang sila ay pabalik, umaawit sila ng papuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang nakita at narinig. Masayang-masaya sila dahil nakatanggap sila ng pinakamagandang balita at napatunayan nila ito ay totoo. Ano po kaya mga bata ang maaari nating matutunan sa kwento natin sa araw na ito? Ang matututunan po natin sa kwento natin sa araw na ito, hindi lang isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng mundo, kundi tiniyak pa niya na alam ng bayang Israel na dumating na siya. Talagang magandang balita ito dahil ibig sabihin, tinupad ng Diyos ang pangako niya na ipahayag ng mga propeta maraming taon na ang nakakalipas.
Iniligtas ng Diyos ang mundo sa kasalanan at gumawa siya ng paraan na manumbalik minsan pa ang mga mapayapang kaugnayan ng tao sa Kanya. Nagsugo rin siya ng isang hukbo ng mga anghel para sabihin ang magandang balita na ito. Minsan pa mga bata, tulad ng mga anghel at mga apostol, pwede rin nating ikalat ang magandang balita tungkol kay Jesus sa iba. Matutulungan natin ang ating pamilya at mga kaibigan na ipagdiwang ang Pasko ng tama sa pagpapaalala sa kanila na ang ating tagapagligtas ay ipinanganak para ibigay ang buhay niya upang mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Hanggang sa muli mga bata, dalangin po namin na patuloy niyo subaybayan ang bawat episode po ng aming TFC. Paalam!